Magandang hapon mga bossing, mga lola, lolo, nanay, ate, kuya. Kwento ko lang sa inyo yung panahon ni President Arroyo. Makapagal pa dati yung presidente noon. Ang ganda ng buhay ko noon. Dami kong taxi. Pumunta ako ng Hong Kong. Sumama ako sa kuya ko sa meeting. So, nakikinig ako sa meeting nila. Ang Hong Kong pala, kaya pala dinudumog ng mga negosyo, mga gano'n. Hindi pala sila tumatanggap ng buwis, libre. Kaya pala dagsa ang negosyo. Tapos, ang mga nakatira doon, residente doon, ay punong-puno ng trabaho. Kaya pala umuunlad ang Hong Kong. Yan ang naaalala ko. Sana ganun din tayo, no? Huwag na natin intindihin yung buwis. Mahalaga yung bumoto sa atin, may mga hanap buhay. Yan ang kulang sa atin. Diskarte, paano mo aakitin o umalis doon sa lugar na yon, papunta dito sa San Jose. Katulad na lang yung kwento doon sino ba yung tumatakbo ngayon? Asawa ni Sharon Cuneta, na maraming bigas daw naka-stock doon sa container sa Bureau of Custom pala, sorry. Oh. Ba't ginagawa ng mga traders yun? Kasi mura. Parang di na nila kasi pag nilabas mo yan, kailangan mo ng warehouse eh. Ang mahal-mahal ng warehouse dito. Yun, nandoon lang sa container. Ang mura. Ganun yun. Ito pa kaya pag nilibre mo ang buwis, walang tax. Di ba? Dadagsain tayo ng negosyo. Di, panalo ang mga mamamayan dito sa San Jose del Monte. Lahat tayo may trabaho. Nakapagpamasyal tayo. SM, manood tayo sine. Nakakabili tayo ng mga damit, nakapagparal. Ano pa ba? Nakapag-impok tayo sa bangko para sa emergency fund. Ano pa ba yung mga ang tawag doon, living wage. Yan, nasa saligang batas yan. Ganyan dapat ang buhay natin. Living wage. Nasa tamang sahod, kalusugan, pagkain, napapag-aral mo mga anak mo, ganun. Istorbo kasi yung yung provincial rate na yan eh. Yan ang kumukontrol talaga. Kaya, total, andi dito naman ako, makikipaglaban din dyan. Pangalawa, si Party List Kamanggagawa, magtutulungan kami niya. Meron pang isa, tumatakbo rin senador, Gamboa yun eh. Basta malalaman nyo yan, pag dumating na dito mga billboard dito sa akin, pagtutulong-tulungan natin para magsiangat na kayo para kasi pag umangat naman kayo, hindi nyo na kailangan ng mga ayuda eh. Mga gamot-gamot sa ospital. Kaya nyo ng bayaran yan. Di ba? Hindi katulad ng ganito. Lagi dumaan ng eleksyon, maraming eleksyon. Ganun pa rin buhay mo. Di ba? Ang pangit naman nun. Lagi ka nagmamakawa sa ayuda. Ayun lang, naikwento ko lang sa inyo.